Okay guys, bigyan ko lang kayo ng update. Fourth session na namin ni AJ. Yung third session namin, hindi ako nag-video, hindi ako nag-upload. Anyway, so malalim na part which is 8 to 10 feet. So yan, nasa 8 feet si AJ. Yan, 8 feet. Pero ako siya, hey, that rope, put it back. Put it back. What are you doing? Yan, so 8 to 10 feet siya. Go over there, come on. Huwag kang humawak sa rope. Go. Hold on to the stairs. Okay? Ayan, so papakita ko lang yung ano niya. Update. Give it to me. Hold. Hindi, hold. Yeah, go to the middle. Ayan. Put it sa 8 feet yan ha. 8 feet yan ha. Let go. Tread. Nice. Kaya, so magsusurvive na daw siya. So survive na. Hold. Okay. Now, we're gonna swim. I want you to swim over there. Okay. Ayoko pa ng diretso. Yan, swim. Okay, stop. Oh, kaya mo na yan? Kaya mo? Okay. Ready? Go! Ay, anak na pati hindi ko na-turn on. Yan, do bubbles. Okay, you ready? Rest. Hold on. Lalayo tayo ng on. I'm gonna move a little bit sa middle of the... Wait. I think this is good. Okay, go. Stop. Go all the way back over there. Go. Then bubbles. Bubbles. Okay, AJ, come back. We're gonna move a little bit further. Come back, let's go. Here, I think this is good. Go. Go straight. Then bubbles. Go. Do bubbles. Bubbles. Come on. 1, 2, 3, go. Consecutive. So yan guys, ito na yung niya, improvement, fourth session. So basically itong fourth session namin, pinagpa-practice ko na lang siya. So kung babalikan nyo yung first session namin, ang purpose talaga is to get rid of the fear of the water. The rest madali na. Okay, go. Hold. Yan. AJ is treading the water. It's 8 feet. We're at 8 feet. Close your mouth. Good job. Relax. Conserve your energy. Nice. Okay, may share pa ako sa pagtuturo. May apply nyo to sa ibang bagay. Pero like dito sa swimming, number 1 priority mo ang safety. Ano ibig sabihin nun? So, ito siya sa mababaw, pwedeng tignan mo lang siya, pwedeng lumingat ka, pero pag nandito ka sa malalim, pag nandito kami sa malalim,
palagi ako nakatingin sa kanya. Hindi ako pwede tumalikod, hindi ako pwedeng tumingin ng cellphone. Kasi malalim yan eh, di ba? Eh dito kasi, you know, pagka may nangyaring ano, pwede lang siya tumayo. So safe yon. Pero ano also be careful kasi may nalulunod pa rin sa mababaw. Hindi ko alam paano nangyari yan, pero meron daw nalulunod sa mababaw. Okay? So, yun nga, pagka tinuturuan mo siya sa malalim, pag tinuturuan ko siya sa malalim, I cannot take my eyes off of him, and then kailangan ready ka dun sa unexpected scenario. Ano ibig sabihin? Nakainom siya ng tubig, nagpanic siya, pinulikat. Dapat nandun ka, kaya nakaabang pa rin ako sa kanya. Okay? Para maging safe tayo. Yan. So, makita nyo, 4th session, malaki na improvement niya. Actually, 3rd session, na pag-swim-swim na siya eh. No, pero don't be complacent. Hindi pa rin ako pwedeng mag-relax na, oy, pabayaan ko na yan sa malalim. Marunong na eh. Hindi pwede. Kasi isang beses ka lang magkamali sa tubig, no? Malaking disgrasya na pwede mong pagsisihan habang buhay. Pero at this point, yung sa learning niya, alam niya na yung basics. Sabi ko sa kanya, tinuruan na kita, kailangan mo lang mag-practice. Meaning, practice ka ng feet mo. AJ, practice kicking. And then show them the turtle float. Turtle float. Ayan, relax na siya. Oh. Pag-float na siya. Oh. Nung first day namin, hindi niya magagawa yan eh. Hindi niya magagawa yan eh. No? Kaya hindi ko rin inuna yun eh, nung first day eh. Kasi naalala ko nung tinuruan ko siya nung first day, nagpapanik siya kasi huminga siya sa ilalim, nag-e-exhale siya sa ibabaw. Hindi niya pa yung rhythm. Hindi niya pa makuha yung rhythm ng pag-swim. So at this point, yung mga future visit namin dito, practice na lang talaga. Practice and syempre, kukorek ko pag may mali siya. And also, disclaimer, hindi tayo expert na swimming instructor. Yan, komportable na siya. Natutuwa ako eh. Komportable na siya. Hindi siya takot sa tubig eh. Ayun o. Ang galing ah. Good job, good job.